May 18, 2024, ang topic ko ngayon, lahat ng para to sa all small to big business. Kasi isang plantsahan na lang isang para kasi hawak mo, small to big business, hawak mo yung maraming empleyado. Isang tao ka lang na negosyante pero nasa iyo yung mga empleyado mo. Kaya ikaw ang kinakausap ko. Ikaw yung magpapamiting, ikaw rin yung magsasalita. Pwede kang maglagay ng yung mga manager mo o yung mga nasa top, pwede siya yung magsasalita. Basta small to big business owner, no? Patawag mo lahat ang iyong empleyado. All government offices. Ipatawag mo lahat ang iyong empleyado. Magpa-meeting ka. So, bawat offices yun, no? Kung sino yung pinaka-head doon sa bawat opisina, no? Ang magsasalita, syempre, ikaw. Kasi, empleyado mo yan. Nakikita mo siya face to face. Makikita mo rin yung reaction. Hindi gaya nitong TV. Kasi, cellphone video, hindi gaya nito. Hindi ko nakikita yung reaction ninyo, no? All school, private and public, ipatawag ang estudyante at the same time yung magulang, no? Magkaroon kayo ng separate para sa student kasi ang student wala pang trabaho yon. Pero maraming estudyante na naglulustay ng pera kaya meron siyang separate, no? So para naman sa all parents or guardian, patawag mo yon, no? And all your employees, staff sa school, no? Iba ng meeting yon kasi magkakasama silang level staff sila okay? Yung guardian tsaka parent, iba rin yun. So outsider siya sa customer mo siya sa school. Kung ikaw naman ay leader, any leader ng all networking company, magpatawag ka ng meeting sa downline mo. Sabihin mo sa kanila, no, habang nagpapatawag ka ng meeting sa kanila, kung ikaw naman may pera at magpapagather ka ng family reunion at ikaw mismo ang nag-celebrate niyan, pera mo, pamilya mo, pinatawag mo, ikaw yung magsasalita sa angkan mo, no? Sabihin mo, sino ba rito kaya hindi ko masyado ini-encourage mismo to sa pamilya, sabihin directly, dahil na-open sila. Hindi gaya dun sa empleyado mo or sa school, ibang tao na yun mga ginagalawan niya yun. So, ito, pero the biggest affected dito sa problema na to ay pamilya o sariling kamag-anak. Ang topic natin, papatawag mo sila sa meeting, ngayon habang nakaupo sila, no, sasabihin mo, please raise your hands, lahat ng nandirito sa meeting na walang pera, walang ipon, hirap na hirap o walang wala. So, mag-raise ng hands. Kasi akala niya may bibigay kang pera sa kanila kasi magre-raise ng hands sila, di ba? O, may mga nag-raise ng hands. Itaas ang kamay lahat ng nandirito sa meeting na walang pera, walang ipon. No? Yun ang sasabihin mo sa meeting mo. Walang trabaho kung sa mga parents and guardian meeting. Yun naman sasabihin mo, sino sa parents dito ang walang trabaho? Yun. Pero sa mga empleyado mo, syempre may trabaho yun. Sino rito na empleyado ko, sabihin mo, na walang pera, walang ipon? So magre-raise ng hands, kala bibigyan mo ng pera silang bonus o kaya di ba? Tuwang-tuwa sila. Nag-raise sila ng hands. Tumayo kayo lahat nag-raise ng hands. So, bakit mo sila pinapatayo? Para makita ng mga hindi tumaas ng kamay. Kung sino-sino sila, papuntayin mo sa harap. Ayan. Sabihin mo, kaya yun ang dahilan kung bakit galit sa iyo yung pamilya mo, kamag-anak mo, o kaibigan mo, or center of influence mo, na sarili mo na madalas mong ka-intimate mong kausap, no? Pag sinabi kong center of influence, hindi lang yung kabati ang ganyan. Talagang may chikahan kayo. Intimate relationship na parang talagang magkakilala kayo. Hindi yung nagkita lang kayo ganyan. Ang tawag doon, mga kakilala lang. Pero hindi mo siya center of influence. Kasi ang center of influence mo talaga, nakakausap mo yun. Nagiging kachikahan mo. Talagang may conversation, no? Sa face to face tayo, no? Ang sinasabi ko,
Mas maganda kung face to face. Kasi bawat tao may kanya-kanyang face-to-face center of influence. Yun ang sinasabi ko kasi iba yung Facebook center of influence. Ang sinasabi ko, face-to-face center of influence. Sabihin mo sa kanya, alam mo na kung bakit, anong dahilan, kung bakit ko kayo pinatawag. Galit ang iyong kamag-anak, pamilya mo, center of influence mo na face-to-face dahil wala kang pera, wala kang ipon. Dahil ang binubuka ng bibig mo ay lagi kang walang ipon, wala kang pera. Mahilig ka mangutang, mahilig ka magpalibre, no? Yun ang dahilan kung bakit galit sila sa'yo. So, parang wala kang value. So, sabihin mo sa kanya yun. This time, kaya mo siya pinatawag kasi kailangan niya mag-ipon. Kasi yun ang issue niya no? Yun ang issue niya. So, kahit si complicated, pwede mo patawag yun kasi ang topic natin para lang to sa inaalam mo kung sino yung walang ipon, walang pera, hirap na hirap at saka piling aping-api. Yun ang inaalam mo Yun, sabi mo, alam mo na kung anong dahilan. So, kailangan solusyonan mo yung issue mo na wala kang pera, wala kang ipon. Paawa effect ka, mahilig ka magpalibre. Kasi walang magmamahal sa'yo kapag wala kang pera. Wala kang value dito sa mundo kapag wala kang pera. Kahit may pera ka pa, pero walang napapala sa'yo. Kasi ang mahalaga, yung center of influence mo, especially your family and your relatives, may napapala sa'yo. Nagiging blessing ka sa kanila. Hindi yung pera mo, pagkasahod mo, nandun ka na agad sa bisyo mo. Nasa sigarilyo, alak, sugal, ng bababae, ng lalaki, bili ng kung ano-ano, may iPhone para ipagyabang sa iba pero walang ipon, mahilig mamburaot. Maraming ganong tao naka-iPhone pero mahilig magpalibre. May bagong sasakyan pero mahilig magpalibre, walang ipon. Hindi masarap ang pagkain sa loob ng bahay. Walang pagkain, sabi ng mga anak niya. Actually, sino nagrereklamo sa'yo? Sarili mong pamilya, anak mo, pamilya mo, yun ang nakakakita na wala kang pera araw-araw kasama mo sila Bakit kung sino-sino pa tinuturo mo? Kung sino yung kausap mo na lagi mo sinasabing wala kang pera at nakikita niya na personal, nakikita niya na talagang parang hirap na hirap ka, yun ang nakakaalam ng sikreto mo. Bakit pinagbibintangan yung malalayo at saka kapitbahay mo? Bakit ka intimate, kausap mo ba siya? Kung hindi mo naman kaano-ano yan o hindi mo, lalo na kung hindi kayo magkaibigan, surely wala siyang alam sa buhay mo. Ang tunay na nagbabantay ng buhay mo, pamilya mo, kamag-anak mo. Binabantayan ka niya kung wala kang pera kasi ang ginagawa mo raw, PM ng PM, tawag ng tawag, para lang mga musta, pero yung kamusta mo equivalent sa utang. Mangungutang ka. Minsan nga, ilang taong ka na sa abroad, may pera ka ng pounds, may pera ka ng dollar, pero nagpapalibre ka pa dito sa Pilipinas na hindi naman sigurado ang kinikita, na mahilig ka magpalibre, mamburaot, namimilit ka raw magpalibre. Pero pounds ang pera mo. Yun ang pinagtataka nila no? Kaya nga, this is around the world, no? Empleyado mo yan, connected sa inyo yan, magpatawag kayo ng meeting sa mga tao para mabuksan ang isip niya, nagamutin niya yung issue niya tungkol sa walang pera, walang ipon. So, napakasimple lang, 'di ba? Sabi ko, mag-ipon ng 5 pesos to 10 pesos daily, araw-araw, para after a year, after 10 years, after 3 years lang, meron ka ng 10,000. After 3 years, sa 5 pesos, after 5 years pa yon, more than 6 years, malapit na mag 6 years. Pero kung ako sa'yo, kung ano yung kaya mong ipunin mo na sa ngayon. Kasi yung maliit na akala mong maliit, pag tinotal mo yan, malaki. Di ba yung 10 pesos, akala mo maliit, pero after 3 years, may 10,000 ka. Hindi mo naman ini-expect na yun, di ba? Kasi parang, kaya nga, ang the best na lahat ng barya mo, araw-araw yun, lilinisin mo, ilagay mo sa garapon mo. Yan. Transparent, no? Ilagyanan mo. Kaya mega box. Pinakamalaking mega box bilhin mo para punuin mo yung mega box mo ng barya. Pero hindi mo mapupuno yun dahil ang sinabi ko sa'yo, after 1 year, i-deposit sa bangko. Yun ang practice mo naman. Mag-deposit sa bangko. Pagdating ng December 31 na dapat na i-deposit mo na yan. Kasi yearly yun. Sa January 1, zero na yun yung box mo.
Yun ha. Every year, magde-deposit sa bangko kung may ipon kang barya. Yung 5 pesos to 10 pesos. Yun lang. Hanggang dito na lang ang aking video. Sa'yo magsisimula ang pagbabago. Lalo na kung ikaw ay may pera. Count yourself. Kasi, mahirap bilangin yung mga taong wala namang pera, di ba? Hindi, kaya nga from the beginning, noon pa, 15 years ago, ang aking mga letter pa lang, wala pang video nito, naka-address lamang sa mga rich. Kasi alam kong sila may kakayanan para magpabago ng mundo. Dahil ang nakikita ko dito sa Pilipinas, no, kahit may pera naman, yung iba kabig ng kabig. Pag middle class at saka mahirap. Kasi alam mo actually, ang taong ayaw magbigay, laging ang daming palusot niya na excuse, yun. Pero totoo, ayaw niya lang, 'di ba? Ganun yun. Just to remind you na you give first and you will see. Gusto ng Diyos ganun. Magbigay ka muna para makita mo yung blessing na ibubuksan yung pintuan sa'yo. Pero kung lagi kang ganun, ganit ka, maramot ka, don't expect na maging buksan ng Diyos ang mga pintuan na para sa'yo. At saka kung meron ka mang tinulong, kung ang ugali mo, no, gusto mong balikan ka ng wagas, ginawa mong investment, humihintay ka lang ng pagkakataon, pero ang gagawin mo, buburautan mo, uutangan mo nang walang katapusan, tawag ka ng tawag, utang ka ng utang, may karma yun. Hindi ka rin bubuksan ng Diyos ng mga blessing. Kaya kami namalas kasi ginawa mong investment yung mga taong tinulungan mo, may intention kang hindi totoo ang tunay na mong pagtulong. Kasi ang tunay na pagtulong, walang iniisip na kapalit. Nagbigay ka nga, pero mayroon palang feedback, mangungutang ka pala ng wagas. O di ba? Masama 'yun. Tapos hindi ka naman nagbabayad ng utang. Pag sinabi mong word na utang, kahit sa salita ng nakasulat sa Bible 'yon, you need to pay kahit hindi ka sinisingil. Kasi ginamit mo yung word na utang Kaya ka nga nangutang kasi kaya ka nga binigyan ng pera kasi dahil sa sinabi mong utang. Ibig sabihin ng utang, papalit mo yun pag may pera ka na. Hindi yung ginagawa mo. Shopping ka ng shopping, pasyal ka ng pasyal, inubos mo yung mga pera mo. Unahin mong bayaran ng utang mo. Hindi yung kung ano-anong mga gastos mo. Naka-Netflix ka pa dyan na marami ka pang magamit. Unahin mo rin na alisin ang appliances mo. Kung alam mo namang wala kang pera, yan ang nagpapahirap sa'yo. Alam mo bang pwedeng hindi mo na kailangan magpa-solar kapag wala kang gamit? Kung wala kang electric fan, tapos LED yung gagamitin mong ilaw, tapos hindi mo binubuksan yun. Pagkagabi, saglit lang, gano'n, tapos papatayin mo agad, kasi matutulog ka na. Alam mo, pakamura ng magiging electric bill mo. Kasi nakikita ko yun sa anak ko, 0 pa nga dati. Ang bill ng kanyang bahay ay 0 lagi. Ilang taon yun. Kasi wala siyang gamit. Kaya yun ang sikreto. Kung gusto mo talagang makaipon ka, yung gamit mo na appliances, yun ang i-dispose mo. Ibenta mo na yan. Kung gusto mo, ibenta mo dun sa gusto mong lumaki ang bill niya. Benta mo ng mura. Yun, no? Kasi pagka appliances ang ininvest mo, parami ka ng parami dyan, palaki ng palaki yung bill mo sa Meralco. Yun talagang sikreto. Tatanggalin mo ang mga appliances mo. Pati rep mo, ibenta mo na yan. Kasi kapag nandyan yan, magagamit mo pa. Pero pag wala dyan, hindi visible sa bahay mo, sure na wala ka nun. Hindi mo siya gagamitin sa bahay mo. Kasi wala kang gamit na ganun. Yun lang, hanggang dito na lang ang aking video. See you on my next video. Bye! Sa'yo magsisimula ang pagbabago, lalo na kung may pera ka. Pero kung wala kang pera, ipatawag mo silang lahat at pagsamasamahin. Kasi sila yung priority pumunta sa abroad, the place of complicated tropa. Lahat ng walang ipon, paawa, style, utang ng utang, di ba? Kasi ang niyan, kasi may bisyo yan. Usually nakatandem yan yung may bisyo siya kasi kaya wala siyang pera. Inuunan niya yung yabang niya, mahilig magpa-impress. Kasama yun. Priority niya yung mga ganun na bili ng mga sasakyan pero wala namang ulam. Di ba? Kasi pwede ka naman mag-commute di ba? Pwede maglakad ka, exercise pa. Wala ka palang pera, ba't ka magpapakotse-kotse?
Yun yung sinasabi ko. Ba't ka mag-iPhone, iPhone? Kung ang buburaot ka lang naman, wala ka palang pera. Yung pera mong binayad sa iPhone, kung 100,000 yan, o 70,000 o 90,000, iniipon mo na lang yan. After a year, yan pa rin yan. O, mayroon ka madudukot na pangkain mo. Yun lang. Bye-bye. See you on my next video. Sa iyo magsisimula ang pagbabago, kaya magpatawag ka na ng meeting ngayon. Bye!